Now, this morning po, gusto ko pong makita natin ito, mga kapatid. Excited po akong i-share po ito sa inyo. Okay, now, may dalawang bagay po, two very important things you must consider now as a believer of Christ. Okay? Two very important things you must consider now that you are a believer of Christ. Shout out words and mo, consider. Consider. Ibig sabihin, tinuturing mo na. Ano na ang pagkaturing mo sa sarili mo ngayon dahil ikaw ay nakakilala na kay Jesus? So, clear po doon po sa ating pong verse. Isang verse lang po yun, mga kapatid, but it covers all. Yun pong Romans chapter 6. So, two very important things you must consider now that you are a believer of Christ. Are you ready? Number one po, na dapat natin i-consider. Yan po, pakibasa nga po. Consider yourself dead to sin through Christ's crucifixion. Consider yourself dead to sin through Christ's crucifixion. Pag sinabing crucifixion, yung pagkapato niyan po sa cross ng Kalbaryo. So sabi dyan, ituring mo raw ang iyong sarili na patay na sa kasalanan. Sino ditong inisip mo yan? Ako bilang Kristiyano na ngayon, patay na ako sa kasalanan. Sino, may nag-isip pa sa inyo ng ganyan? Bakit ganyan kayo makatingin? Hindi nga po. Kasi minsan inisip natin, ngayon na kay Kristo na ako, masaya ako, maligaya ako, may purpose ako. Di ba? At sa totoo lang po, minsan po, pasensya po sa word pero sa totoo lang po, minsan po, may kababawan yung ating pagkaalam kung sino na tayo ngayon kay Kristo Jesus. Pero pag titingin ka po, especially sa Romans, sa Book of Romans, especially Book of Romans chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, you will see in those chapters who you are now in Christ Jesus. And isa sa pinaka-highlight dyan kung sino ka na ngayon kay Lord, dead to sin. Tanong, sino dito ang hindi na nagkakasala? Sabi mo siyempre, huwag kang titingin sa akin. Now, pag sinabi po natin dead to sin, listen to me. So, isa sa believer's life na ngayon, believer's life, isa na sa buhay mo ngayon dapat sa harapan ng Lord. Klase ng buhay na ipinapamuhay mo ay patay sa kasalanan. Sabi mo sa kanya, di ba, ang buhay ng buhay siya? Now, alam niyo ang difference. Pastor, bakit po? Kristiyano ako, pero bakit ang hirap i-overcome ang sin? Buhay na buhay ata ang sin sa buhay ko, Pastor. Yung urging ng flesh ko, yung desire ng flesh ko, ino-overpower ako. Ang difference is this, you don't consider yourself dead to sin. Yung word po dyan, yung keyword po dyan, consider. Ituring mo ng patay. Tinuturing mo pa rin kasi makabundo buhay mo eh. Amen? Pansinin niyo pa. Di ba pag tinuring mo sa sarili mo, mayaman ako, uniko, iho ako. Di ba nagbabago galaw mo? May nakita ka bang uniko, iho? Palimos. Nakakita ka ba ng uniko, iho na mamalimos pa rin? Uniko, iho na nga eh. Nakakita ka ba ng tagapagmana ng isang malaking bagay, malaking kayamanan, pero namamalimos pa rin? No. The point is, kapag natuto kang ituring na kung sino ka na ngayon in Christ Jesus, you begin to change the way you think and the way you live. At isa po sa by Christ's crucifixion, we are dead. Actually, hindi we are. We were dead to sin. Nung namatay si Lord sa cross, kamatayan mo yon sa kasalanan. Ay, walang nakatanggap ng sinabi ko. Nung namatay si Jesus, nung na-crucify siya sa cross, that is your crucifixion of your sin, of your old self. Now, let me show you something.
Let me show you, no? Now, tingnan ito. Pag sinabi natin dead to sin, ibig sabihin unresponsive. Pakilagay ngayon mo sa unresponsive to sin. Kasi pag patay, sino dito nakausap mo patay, sinagot ka? Sige nga. May tao ba dito? Sino dito yung, hello, patay. Good morning. Sabi mo kayo, ano? Ha? Walang patay na nagsasalita. Come on, somebody. Ang patay, hindi nakakapagsalita. Walang feelings. Come on, hindi makasagot. Hindi makagalaw. Unresponsive talaga. Ngayon, if you are a Christian, kinoconsider mo sarili mo na believer ka na, but you are so responsive to sin, then there's a big question. Bakit masyado kang responsive sa sin? Eh, ang kamatayan ni Lord sa cross ay kamatayan mo sa kasalanan. Amen. Kaya nga consider. Bakit? Ganito. Bakit consider? Kasi hindi naman talaga ikaw namatay. At yung flesh mo, wala naman talaga doon sa cross. Kaninong flesh ang itinako? Kay Jesus. But the truth is, yung kanyang crucifixion is your crucifixion. So now, para mag-manifest sa buhay ko yung impact ng truth na siya ay namatay for my sin, therefore I need to consider myself na ang kanyang death is my death. Amen. Sabihin mo nga, Jesus' death is my death to sin. Repeat that one more time. Jesus' death is my death to sin. Pwede lang pala natin si Lord na ulit. Unresponsive. Kasi niyo po ito. Kapag matukob ka sa kasalanan, alam mo yun, isang lumapit ka. Isang ganun lang ay, what? Parang mo dyan binakihila kating. Yeah, this church. Ibig sabihin nun, you are not living the way, the kind of life you must live as a Christian. Yun pong ibig sabihin nun, mga kapatid. Kung hindi ka nagtatagumpay sa kasalanan, malaking question mark po yun. Bakit? Eh, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi po masayang tunay. Kasi nasanay kayo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yes. Masaya pero talunan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, nagkakasala. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, lugmok sa kasalanan. You see? Listen. Si Jesus ay hindi lang po namatay sa kasalanan. Listen to this. Para bayaran ang kasalanan. Namatay siya sa cross so that He can deliver you from the power of sin. Listen. Oh Lord. Pakinggan mo ito, bunso. Christ died on the cross not just for the penalty of our sin. Nandiyan ba yung bunso? Ayun o. Basahin nito mga kapatid. This is so powerful. Come on, somebody. Christ died on the cross not just for the penalty, kabayaran, penalty of our sins, but to deliver us from what? The power of sin. Okay. Makinig kayo maigi. Tatlong bagay po tayo, ang purpose po ng death ni Jesus sa cross. First, penalty, bayaran ang kabayaran, bayaran yung pagkakautang ng iyong kasalanan. Pangalawa, i-deliver ka sa power of sin. At kaya sa babalik muli sa kanyang second coming to deliver you from the presence of sin. Okay, listen. Bakit pa rin may mga Kristiyano, bakit nagkakasala pa rin tayo? Kasi sa presence of sin, hindi pa tayo na-deliver. Nandito pa tayo sa mundo eh. As long as nandito tayo sa mundo, we are in the presence. Okay? Kaya nga may mga temptations pa eh. Tama po ba? Kasi nasa presence of sin pa tayo. Nasa mundo tayo eh. Come on?
Amen? Pero, we are in this world, but we are not of this world. Lord, help me, Holy Spirit. Help me, Lord. Ulitin ko yan. We are in this world, but we are not of this world. Come on? So, He delivered us from the penalty and from the power. And when Jesus comes again, He will deliver us from the presence of sin. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon isa sa bagay dito? Now, kapag hindi ka nagtatagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan, you will live in defeat. Kaya po ang buhay ng isang Kristiyano dapat nagtatagumpay sa kasalanan. Ang buhay ng isang Kristiyano ay nagtatagumpay sa kasalanan. Let me repeat that one more time. Ang buhay ng Kristiyano ay nagtatagumpay sa kasalanan. Anong ginagawa ng maraming Kristiyano? Ganito. Ano mo gagawa kung tao lang ako? Ay, delikado tayo dyan. Teka lang. Ito. Every time na gumagawa ka ng justification, excuses, alibi, na hindi mo na o-overcome ang isang bagay, parang sinasabi mo sa akin, alipin pa rin ako ng kasalanan. Yata, Romans chapter 6 verse 6. Tama ba ako sa ayan o. Your old self were crucified with Christ. Your old self has been crucified with Christ. Sabi mo nga, my old self. Sabi mo, yung lumang ako, ipinako na sa cross ng Kalbaryo. Ulitin mo muli. Yung lumang ako, ipinako na sa cross ng Kalbaryo. Kaya daw mga kapatid, pag lumilitaw yung dating ikaw, minumulto ka ng iyong nakaraan. Oo. Now, basahin ko natin, Romans 6 verse 6. Then, it is very clear. Tingnan po. For we know, come on, hindi tayo ignorante. Come on, church! Sabi mo, for we know. Sabi mo, I know. Sabi mo, I know. That I know. That I know. That my old self was crucified with Him. Listen. Paano mo nakita na ang katawan mong lupa na ito na makasalanan ay naipako na kay Jesus? Eh si Jesus namatay sa cross more than 2,000 years ago. Namatay siya more than 2,000 years ago. Hindi ka pa pinapanganak noon. Wala ka pa sa... Hindi pa na nagkita si nanay tatay mo. Paano na ang isang namatay sa cross ay kamatayan ng iyong flesh? So, paano nangyari yun? By faith. See, you can go back to the past by faith. And you can move forward to your future by faith. Ay, wala ko dito. Amen, church? Amen. Paano mo nakita na ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan mo? By faith. By faith. Amen? Alam nyo, ito yung mga katotohanan na ayaw ng demonyo ma-realize mo. Kasi po, mag-uumpisa kang mabuhay sa pagtatagumpay when you realize, ito na dapat ang believer's life ngayon. And sabi niya, for we know that our old self was crucified with Him. So that, that's the purpose. So, we have been crucified with Him on the cross. And sabi niya, so that the body ruled by sin. Itong katawan na ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, sabi niya, so that this body ruled by sin might be done away with. That's the power of the cross. That's the power of the cross. When you begin to believe Jesus' death is my death on the cross, you begin to rule over sin. Hindi yung sin ruling over you. So, kapag na-realize mo kung sino ka na ngayon kay Jesus, then you have a capacity to overcome the power
of sin. Sa penalty ng iyong sin, wala kang magagawa. Pero sa power ng sin, meron kang part doon. Oh, come on somebody! Come on somebody! You overcome the power of sin by faith and by choice. By faith and by choice. By faith in Jesus Christ, victory, and you choose to consider yourself daily. I have been crucified with Christ. Amen? So that, sabi niya, the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer slaves to sin. Oh, my goodness. Isipin niyo itong maigi, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano for many years, pero pakiramdam mo parang alipin ka pa rin ng kasalanan, malaking question mark. Na-encounter mo ba ang napako sa Diyos? Listen. Alam niyo po, pinipilit ko po this morning by the help of the Holy Spirit na mababaw lang kung pag-explain kasi may mga young people tayo dito, baka di nila maintindihan pag nilaliman ko ito masyado. So listen to me. If you are going to church, kung ikaw pumupunta sa church every Sunday, pero alipin ka ng kasalanan, you must immediately come today to the Lord Jesus. Kung ikaw ay Kristiyano, pero may tinatago kang mga kasalanan, gaano karaming nag-church na pagkaharap mo ay parang okay, pero sa private life, alipin ang kasalanan. I repeat po yun. Gaano po karaming Kristiyano ang pumupunta sa church every Sunday? Are you listening? Gaano karaming Kristiyano pumupunta sa church every Sunday, but in their private life is a slave of sin? Oh no, Lord. Church, listen carefully. Christ did not just die on the cross for your penalty of your sin. He died on the cross to deliver you from the power of sin. So how do you activate that power over sin? How do you activate that power over sin? Consider yourself dead to sin. Identify. Oh my goodness, that's powerful. Church, identify yourself with the death of Jesus Christ. Kasi sabi niya, for we know that our old self, yung ikaw dati, yung ikaw na barambado, yung ikaw na makasalanan, yung katawan na ruled by sin, sabi doon, was crucified on the cross. Listen, may dalawang puno lang po na mahalaga sa Bible. May dalawang klase ng puno na napakahalaga sa Bible. Unang puno na napakahalaga sa Bible ay the tree of life. Tree of life. Doon po sa Garden ng Eden. Yung isa pong tree doon sa Garden ng Eden ay tree of the knowledge of good and evil. Yun po yung yun po yung test kay Adan at kay Eva, na kung talagang, alam nyo, daily, pipiliin nila laging mabuhay para sa Diyos. Amen? Kasi pag kinain nila yun, sabi naman, mamamatay sila. And to make the story short, they fall short of the glory of God. They sinned against God. Okay? They disobeyed the law in the Garden of Eden. Amen? Pangalawa pong
importante pong puno ay yung puno po na itinanim sa Golgotha. And that is the tree of the cross. Dalawa po ang tree of life sa Bible. Listen, dalawa po ang tree of life sa Bible. Sa Garden ng Eden, at nagtayo ulit ang Diyos ng another na tree. That is the tree of life, the cross. Alam niyo ba na ang tree of life sa Old Testament ay ang Garden of Eden? Nandun sa Garden of Eden. Ang tree of life sa New Testament is the cross. Paano tayo magkakaroon ng eternal life? Through what? Through the cross. Amen? Now, makinig kayo maigi. Sundan niyo po ako mga kapatid. Now, bakit ganito? Gusto? Bakit ganito? Tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naniwala naman ako sa Kanya. Nagkaroon niya ako ng encounter sa Kanya eh. Ang problema lang, bakit yung believer's life ko, defeated lagi ako sa kasalanan. Every time a temptation came, I give in. Every time I do ang sexy. Nakasunod talaga. Pastor, di ba sabi ng Bible, pangalawang tingin yung kasalanan, isang tingin lang yung pastor. Joke lang. Hindi, ito. Let's be honest. Kung ikaw ay Kristiyano, pero may mga secret sins ka sa buhay, isang bagay po ang nandiyan. Wala kang sigurong question na believer ka ba o hindi. Believer ka maybe. Na-encounter mo sila, pero ganito. Anong klaseng encounter meron ka kay Lord? Yan po malaking question mark. Anong klaseng encounter ang nangyari sa iyo? Kasi ganito. Ang dapat kasi na-encounter lang, hindi yung tignan mo si Jesus, Savior ng kasalanan, para lang mapunta ka sa langit. Come on, somebody! Amen. Gaano karaming Kristiyano na ang tingin lang nila kay Lord, kaya tinatanggap nila si Jesus bilang Lord and Savior kasi they want to go to heaven. Church, heaven is a final destiny. Pero dito sa mundo, mabubuhay ka dapat na as if. Church, mabubuhay ka dapat na mapunta sa langit. Hindi yung tinanggap mo si Lord para mapunta ka sa langit at naghihintay ka na lang ng kanyang second return. But you live in sin. Be careful. Be careful na while you are waiting for Jesus' second coming, you live in sin. Be careful. Be very careful. Anong klaseng Jesus ang pinaniniwalaan mo? Kasi ang ako po, mga kapatid, ang Jesus na nakilala ko'y namatay sa cross for my sin and He delivered me from the power of sin. Kaya ang number one point po natin, two important things you must consider is that you consider yourself dead to sin, unresponsive to sin, through what Christ, through the crucifixion of Jesus on the cross. Ulitin natin yan. Sabi, Jesus' death is my death on the cross. Repeat that once again. Jesus' death is my death on the cross. So, ganito. Dapat po, bago ka lumabas din mamaya, ang tingin mo sa sarili mo, yung dating ikaw, ipinako na sa cross ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Yung dating suplado at magnanakaw na ito, na dati, magnanakaw, okay, addict sa pornography, come on, isang magnanakaw sa tindahan ng lola ko, rebelde sa mga magulang, sugaron, dapat po, everyday nakikita, nandun na pala siya sa cross. Come on! Yan pong ibig sabihin, consider yourself dead to sin. Your old self was crucified. Amen? Sabi mo nga sa'yo katabi, huwag kang bababa sa cross. Sabi mo sa'yo, huwag kang bababa sa cross. Kaya nga po, hindi naman talaga ikaw namatay as in physically sa cross, but you just consider. That is a daily decision. I
overcome sin daily. How do you consider yourself na hindi ka na yung dating ikaw? By choosing daily. Namatay na ako. My old self has been crucified. Identification.